Traveling to Korea. So ano nga ba ang mga pinagdaanan namin from immigration to arriving in South Korea? Annyeong! Ako nga pala si Lakwatsirang Single at tara, samahan nyo kami as we travel going to South Korea for late spring vacation. Dito pala kami sa Clark International Airport sumakay dahil mas malapit ito sa amin dahil taga Pampanga kami. So usually, 4 hours before your travel time, dapat ay nasa airport na kayo to avoid rushing in case may mga problema kayong ma-encounter na sana wala naman. But just to make sure, the earlier the better. And we are flying with Jeju Air nga pala, and before kami nagbayad ng Philippine travel tax, itinanong muna namin sa counter if included na ba siya sa fare yung travel tax para hindi na magdoble. And upon confirming na excluded pa sa fare yung travel tax, ay nagbayad muna kami before checking in, which is 1,620 pesos. And after naming magbayad ng travel tax, ay diretso check-in counter na kami for baggage checking at boarding pass printing. At ito nga pala yung mga requirements sa check-in counter. So, valid passport, visa printout, ticket, at saka yung travel tax receipt. So, after check-in, dumiretso na kami sa immigration. Mabilis lang yung sa immigration dahil wala naman kami masyadong nakasabayan na umalis at tinanong lang sa akin kung kailan ang balik at sino ang mga kasama. That's all. At ito nga pala yung mga requirements sa immigration counter. Valid passport, visa printout, boarding pass, e-travel QR code, at hotel booking. After nun, dumiretso na kami sa waiting area. Advice ko pala sa inyo before kayo pumasok sa immigration ay kumain na muna kayo sa 7-Eleven dahil wala nang budget-friendly na kainan sa loob. Kaya kami, bumili na lang kami ng mulak and saimada. Pantawid gutom habang nag-aantay ng boarding time. 2 AM nga pala yung flight namin, so para hindi antukin, ayan, nanood muna ako ng deliberation notes. Medyo delayed lang yung flight kasi ayan, past 2 AM na pero boarding time pa lang. And then finally, ayan, boarding time na. So for the go na ang mga person and super excited na akong makarating sa Land of Opas ay K-drama ang South Korea. Sana all. Nasa 4 hours din pala yung biyahe and before landing ay may ibibigay na silang arrival card at health declaration form para i-fill out na at para dire-diretso na lang paglapag ng eroplano. Isusulat mo lang sa arrival card yung complete name mo at iba pang usual info na kailangan at kung saan ka mag-i-stay sa Korea. In our case, nilagay lang namin yung hotel accommodation namin. Need mo itong fill upan dahil ito yung ibibigay mo sa immigration officer upon arrival. And so ayan, pagkalipas ng 4 na oras sa himpapawid ay finally, annyeonghaseyo, South Korea na. Woohoo! Finally, dream country, here I am. Charot. Lakad lang at sundan yung araw or instruction papuntang immigration. Madali lang naman silang sundan dahil may English translation din naman sila. And pagdating mo ng immigration, need mo lang ibigay yung arrival card, health declaration, copy ng visa at passport para matataka nila. And take note guys ha, super haba ng pila dito. And bawal palang mag-video sa loob kaya andito na kami sa arrival hall. So pagdating namin ay naghanap kami kaagad ng convenience store dahil sobrang gutom na namin. So ayan, ito pala yung first blood namin dito sa South Korea. One of my favorite Korean food na kimbap worth 3,300 won. Hindi na pala kami nagpapalit ng pera dito sa airport dahil may Korean won na kami agad na dala. Tapos, di na rin kami bumili ng SIM dito or nag-rent ng packet wifi dahil bumili na din kami ng electronic SIM sa Klook na inactivate na namin bago pa kami nag-take off sa Clark Airport. So, after kumain ay hinanap na pala namin yung RX booth para i-claim yung train ticket na binili din namin sa Klook. This RX pala ay express train non-stop from Incheon Airport to Seoul. Gagawa ako ng separate video on how you can go to Seoul from Incheon Airport dahil may 4 different ways that you can choose depende kung saan ang accommodation nyo. So after ng napakahabang lakad at going up and down sa mga escalators and elevators, finally nahanap na namin yung booth ng RX. Madali lang din sundin yung mga instructions sa booth ng RX on how to claim your train ticket. So, ito palang express train ay hanggang Seoul Station lang, and yung biyahe is less than an hour lang dahil dire-diretso ito. Meaning, from Incheon Airport to Seoul Station na yung stop niya. So, for us, dahil sa Myeongdong yung accommodation namin, ay need pa namin bumiyahe from Seoul to Myeongdong. You can ride a taxi or pwede na rin namang mag-transfer ng line to subway going to Myeongdong Station, which is yun ang ginawa namin para hindi na kami lumabas ng subway station para mag-abang ng taxi. Kumuha lang kami ng single journey ticket dahil wala pa kaming T-Money card.
Available din naman ito sa Klook if ever gusto nyo na agad mag-avail. Kami kasi, we prefer to buy the personalized namin transportation card dahil super cute nito. May separate reels na pala ako dito on how to get it. So ayan, finally, nakalabas na kami ng Myeongdong Station and hello Seoul na talaga. This is it na guys, from one day to day 1 in Seoul na ang dramahan. Thank you Lord for the safe flight and opportunity. The best ka talaga. So ayan, hanggang dito na lang muna yung journey natin from Clark Airport to Seoul. Watch out na lang sa next video para sa hotel accommodation reveal. Kamsamnida!